Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig sa kwentong ibabahagi ko. Pero bago ang lahat, may mga paalala lamang po ako. Naglalaman ito ng senaryong hindi kaaya-aya. Bagay na kung kumakain man kayo ngayon o pag may mga bata kayong kasama, mas maigi sigurong gabayan sila o tapusin niyo muna yung kinakain niyo bago pa kayo makinig nito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bong. Isa akong engineer. Kasalukuyang nakatoka sa isang malaking kumpanya dito sa may Cebu. Minsan kapag wala akong trabaho, nagre-relax ako habang nakikinig sa mga kwento dito sa platform na ito. Bakit? Kasi nga, parang sumapi na sa katawan ko ang kababalaghan mula nang makaranas ako ng isang tagpo patungkol dito. Nangyari ito sa mga huling taon ng dekada 90 sa lugar namin sa Bais, sa Negros Oriental. Hindi naman ito sa liblib banda gaya ng ibang kwento. Malapit lamang ito sa mismong sentro at may malawak na tubuhan ng makikita. Ang kapatid ko na pangalanan nating Kuya Damen, lagi akong pinapaalalahanan noon na kapag ginagabi daw ako sa pag-uwi, huwag akong dadaan sa may pilapil na ang gilid nito ay may napakalaking puno ng akasya. Nagtatanong naman ako sa kanya kung bakit, gawa ng shortcut yun eh. At kapag uwian na galing sa eskwelahan, dun talaga ako dumadaan. Nasa second year college ako noong mga panahon na yon. Ang sabi sa akin ni Kuya Damen, may maligno umano doon at napakasama umano nito. Napahagalpak talaga ako ng tawa. Kailan pa naniniwala itong kuya ko sa mga kababalagan doktor siya. Noong mga panahon na yon ay hindi pa ito nakakapagtrabaho pero lisensyado na po ito. Pinili niya kasi noong magbakasyon muna matapos makuha ang lisensya dahil gusto niyang lubusin ang pagkakataon. May kaya kami sa buhay. Hindi yung tipong mayaman pero yung kayang tustusan ng mga pangangailangan at nakakamtan naman ng mga karaniwang luho. Mga profesional ito mga magulang namin. Kapwa may trabaho. Guro si nanay. Abogado si tatay. Piskal siya at private lawyer na din. Tapos dalawa lang kaming magkapatid. Sa kabila ng mga pagpuna ko, ginigiit ng kuya na sundin ko na lamang daw siya. Ako naman, bilang nagre-respeto sa kanya, tumango na lang. Pero nakapagtataka talaga kasi nga, hindi naman talaga kami naniniwala sa ganyang bagay. Isang gabi, habang nag-aaral ako noon sa may sala namin para sa paghahanda sa paparating na eksaminasyon, napansin kong lumabas ng silid tulugan si Kuya Damen. Yung tipong parang nagsislipwalk siya. Napakunot talaga ang mukha ko noon. Dire-diretso ito sa may pinto at nagtungo sa may beranda. Tapos ay doon humiga sa may sahig noon. Sinundan ko si Kuya. Nakumpirma ko nga na nagsislipwalk nga ito. Nang gisingin ko, bigla na lamang akong sinakal. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin noon. Kaagad akong nagpumiglas noon. Nakakatakot ang pagtitig niya, Sir Seth, na parabang may sapi. Bumangon siya tapos nagpapalinga-linga ito. Kitang-kita ko ang pagbabago niya. Hanggang sa tumayo yun at nagulat.
Ang unang tanong niya, paano daw siya napunta doon samantalang naroroon lang naman daw siya sa kanyang silid tulugan. Sinabi ko naman sa kanya kung anong nangyari. Kumamot lamang siya ng ulo na parang walang nangyari tapos bumalik na sa silid nun. Hindi ko naman na kinausap Bukod sa nawala yung konsentrasyon ko sa pag-aaral, napansin kong may kakaibang amoy si Kuya. Ewan ko kung tama ba ako pero may samyo ito na parabang nabubulok na laman. Etong bahay namin na ito, Sir Seth. Malapad na bungalow. May terrace. Nakatapat lang ito sa may beranda. Overhead view yung bahay. Ang loob ay may 3 silid. Ang isa dito ay sa mga magulang namin habang kami namang magkakapatid ay sa natirang 2. May malapit at may malayong mga kapitbahay. Panaka-naka pa ito ng mga panahon na yon na hindi katulad ngayon na halos magkakadikit na. Isang looban ng lugar na dadaan ka pa sa mahabang daan na ang bawat gilid ay mga tubo. Ang pinakadulo ay bakawan. Doon ako madalas lumulusot kapag nag-shortcut ako. Ilang araw ang nakalipas matapos mangyari ang tagpong yon. Nung marating ako sa bahay, walang tao. Wala ang mga magulang ko. Wala din si Kuya. May katiwala kami kaya napatanong ako kung nasaan ang pamilya ko. Ang sabi naman ng mga ito, isinugod daw sa ospital ang kapatid ko gawa ng bigla na lamang itong hinimatay noon. Ayon sa katiwala naming tawagin nating Manang Aing, hindi niya alam kung anong dahilan. Basta na lang daw nakita niyang bumagsak si Kuya Damen sa may beranda. Nag-aalala ko. Naiisip ko pa noon na sumunod sa pagamutan pero nang naghahanda na ako sa pag-alis, dumating sila. Nasa maayos na kalagayan ng Kuya. Ayon naman kay Nanay Marisa, pagpapahinga lamang umano ang kulang nun. Wala naman umanong problema sa katawan maliban na lamang sa sobrang pagkapagod umano. Takang-taka ako nun. Si Kuya, napagod Tamad nga yun Walang ginawa kundi ang matulog at kumain. Tapos kapag naburyong, gumagala sa kung saan-saan. Pero hindi naman hapong-hapo kapag umuwi. Hindi din lasing dahil walang bisyo itong kapatid ko. Naroroon pa rin ang samyo ni Kuya Damen. Mabaho ito. Natanong ko sa mga magulang ko kung naaamoy ba nila ang naaamoy ko pero nagtaka lamang ang mga ito. Nagtanong sa akin kung ano daw ba yon. Sabi ko, si Kuya, parang amoy patay. Pinagtawanan nila ako noon. Wala naman daw silang naamoy sa kapatid ko, maliban sa samyo ng isang hindi naliligong tao. Amoy araw lang umano. Sa naaalala ko noon mga 1 linggo, narinig kong dumadaing si Kuya. Umaga yon. Dali-dali ko siyang pinuntahan sa silid niya. Naabutan ko itong nakapikit ang mga mata na para bang nananaginip yon. Tulog pa ito. Ginising ko. Bigla siyang napabangon at naghahabol ng hininga. Binabangungot umano siya noon. Nakita niyang muli umano ang lamang lupa na doon nakatira banda sa may pilapil na may akasya. Dinudukot umano ang kanyang lamang loob at kitang-kita niya ang pagkalabasan ng kanyang bituka. Kinakapa pa niya noon ang kanyang tiyan, tapos winalis ang damit noon. Gulat na gulat ako gawa ng may mga bakas ng kalmot ang kanyang tagiliran. Tinanong ko kung paano siya nagkaroon ng ganon. Pero umiling lamang ito at sinabing wala siyang alam. Hindi naman daw masakit yon. Baka stretch mark lamang umano.
hanggang sa alisin niya ang kanyang salawal. Doon ay may nakita akong pasa. Yung tipong medyo maga at patay ang balat dito. Sumambulag sa akin noon ang samyu na napakabaho na inamoy ko pa talaga. Galing talaga dun sa may hita niya. Napapamura ako. Kako sa sarili ko, ano to? Nadala siya sa ospital pero walang nakita sa katawan niya. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ng mga panahon na yon, hapon pa dadating ang mga magulang namin. Lumapit ang katiwala namin noon at nagulat din ito sa kanyang natunghayan. Napatanong ito kung bakit may pasa si kuya. Para nga daw may nakabuno si kuya noon. Maging si kuya, hindi niya alam na may pasa siya sa may likod ng hita. Hindi yun kapansin-pansin, Sir Seth, kung hindi talaga susuriin. Sinundot ko yun pero hindi nasasaktan ng kapatid ko. Parang wala lang. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, pagkasundot na pagkasundot ko nun, bumulwak doon ng dilaw na may halong pula at lalong bumaho ang amoy. Pinisil ito ni kuya. Para itong pigsang pumutok, Sir Seth. Napakaraming nana doon. Nakita ko yung laman na manilaw-nilaw. Yung tipong parang may lumalangoy na mga uod nun. Walang ano-anong dinala ko si kuya sa may ospital. Nakakalakad naman siya pero bawat hakbang ay sumisimangot ng kanyang mukha. Doon pa lang siya nasaktan. Sa makatwid ay wala talaga siyang pakiramdam dito na lumalala na pala yon. Nilinis lamang yun ng doktor. Yun bang nilagyan ng mga antibacterial. Niresetahan siya ng mga gamot. Ayon sa pagsusuri ay impeksyon naman na yun. Baka natusok umano ng karayom at may mikrobyo. Mariin ko namang sinabi na walang nararamdaman sakit si kuya. Hindi niya namamalayan kung hindi pumutok yon. Siyempre kung impeksyon man yun, di ba? Namaga talaga ay talagang mararamdaman niya yon. Walang masagot ang doktor, Sir Seth. Napapangiti lamang ito. Wala siyang idea pero wala namang sakit ang kuya. Wala ding diabetes. Obserbahan na lamang umano matapos mapainom ng mga antibiotic. Umuwi kami noon. Nakikita ko kay kuya na hirap na hirap. Ako naman ay hirap din sa paghahanap ng kasagutan sa kung paano ito nangyari. Isipin niyo, walang alam ang doktor. Tumititig lamang ito kay kuya at napapangiti nun. Nakaliban ako ng 2 subject sa araw na yon pero hindi na bali gawa ng hindi ko talaga pwedeng pabayaan ang kapatid ko. Hanggang sa noong makarating kami sa bahay, may sinabi sa akin si kuya. Baka umano may ginagawa sa kanya ang lamang lupa na nakatira sa may sinasabi niyang may maligno na lugar. Sabi ko naman sa kanya huwag siya magpapaniwala sa mga bagay na yan. Isa lang yung delusyon. Baka nagdodroga si kuya. Pero pinagalitan ako. Kung ayaw ko daw maniwala ay nasa sakin naman na yon. Basta dati, dun siya dumadaan at binabagat umano siya ng napakaitim na tao. Iniisip niyang guni-guni lamang yon. Wala din naman kasi siyang paniniwala sa kababalagan ng mga panahon na yon. Hanggang sa napapadalas naman at nagpakita ito ng malapitan sa kanya. Napatakbo talaga si kuya dahil napakapangit tumano na mukha nito. Iniisip niyang guni-guni pa rin pero nang balikan niya ng tingin yon, nakita niya pa rin doon ang nilalang. Nag-iiba-iba umano ang figura. Hindi daw siya nagkakamali dahil maging ang kagaskas ng kilos at huni nun, naririnig niya pa rin.
Doon nagsimulang bangungutin si kuya. Araw-araw umano yon. Minsan may malala, minsan ay hindi naman gaano. Hanggang sa mga sandaling yun ay nagpapakita pa rin umano ito sa kanya sa panaginip. Narinig ni Manang Aying ang mga salaysay ni kuya. Walang ano-anong sinabi nito na baka umano nabati na ito ng engkanto. Yung mga nangyari ay hindi pang karaniwan. Isang indikasyon na hindi din karaniwan ang sakit ni kuya. Dagdag ng matanda, dalhin si kuya sa albularyo. Hinarangan ko naman ito. Sinabi kong ano ba ang pinagsasasabi nila. Mga delusyon lamang ang mga yon. Walang ibang makakasagot nito kung hindi ang sensya. Obserbahan muna si kuya ayon sa doktor. At dapat naming sundin ito. Nalaman na ng mga magulang namin ang sitwasyon. Sumang-ayon ito sa takbo ng payo ng doktor noon. Isang linggong nakalipas, lumala ang sugat ni kuya. Umabot na ito sa may bandang singit. Ultimong ang pagkalalaki ni kuya ng mga panahon na yon. Ninanana. Ang tagahugas naman sa kanya ay itong si Manang Aying na habang nangyayari yon ay paulit-ulit na sinasabi nito na dapat ipatingin sa albularyo si kuya. Pero hindi ako nakikinig nun. Hindi na makatayo at makalakad si kuya ng mga panahon na ito. Yung silid niya ay para ng palengke ang amoy. Masangsang. Hanggang sa kumalat pa ito at hanggang tuhod na yon. Para bang kalabasang bulok ang kulay ng laman. Pabalik-balik kami sa doktor pero wala talagang sakit ang kuya, maliban na lamang sa may impeksyon. Matatapang na gamot ng nireseta, pero hindi pa rin gumagaling. Lumalala pa. Nagdesisyon si tatay na dalhin si kuya sa Dumaguete. Nadala nga ito at sa pribado mismo. Matagal ang naging pagsusuri sa private hospital na ito. Nagantay kami ng 1 linggo pero wala pa rin. Hanggang sa merong lumabas na resulta na may cancer daw si kuya. Cancer sa buto. Takang-taka ako gawa ng papanong cancer sa buto ay nasa laman naman ng mga sugat niya. Pero wala kaming magawa kundi ang paniwalaan na lamang yon. Nagpa-second opinion pa kami noon sa may Cebu. Matagal din ang resulta. Ang lumabas, cancer sa balat. Litong-lito na rin kami noon. Kung natagalan ng doktor, sa madaling salita ay nahihirapan din itong malaman kung ano ba ang sakit ni kuya. Hanggang isang araw noon, may lumapit sa amin na isang nurse. Sa hindi malamang dahilan, nadulas ang dila niya. Hindi daw matukoy ng doktor ang sakit na yon at binigyan na lamang ng diagnosis. Kumbaga, to consider. Tama ako ng hinala. Wala talagang nakasuri sa kung ano ang sakit niya. Magpaganon pa man, nagpa-chemotherapy si kuya. Lalagas ang buhok. Kahit pa paano'y natutuyo ang sugat niya. Yung pagkalalaki niya, parang chalk na binura sa blackboard. Natunaw yun dahil sa sugat nito. Umabot na yun sa bewang, hanggang sa tinaningan na ang kuya ko. Ilang buwan na lamang umano ang itatagal at mamamatay na ito. Pinauwi na lamang kami noon para makaiwas sa malaking gastos. Pwede naman umanong alagaan sa bahay namin ang ganong sitwasyon. Para bang sinabi na rin ito na wala ng pag-asa si kuya. May halong galit, pagkamuhi, pagkalito, at halos magkanda baliw-galiw kami ng magpamilya. Doon na si kuya sa bahay. Hindi na makapasok sa silid kung hindi magsusot ng mask. Ang baho niya. Pero nakakamanghang natatagalan niya pa ito.
Yung kanang paa ni kuya noong mga panahon na yon, patay na. Nakikita na yung buto nito. Hanggang doon sa may tadyang niya ang sugat na may nagkalat pang galis. Nasisilip ko na nga noon yung bituka niya. Hindi ako sigurado pero parang bituka yon. Nakikita ko yun sa bandang kanan ng tagiliran. Yung isang paa niya naman, buhay pa ito pero hindi na rin maigalaw. Nakakapagsalita pa si kuya. Kumakain, dumudumi. Sa kaliwang parte pinapada ng dumi niya. Nilagyan ng tubo ang kabilang tagiliran nito. Hanggang sa ayun na nga, umabot na sa punto na naniwala kami na hindi normal ang sakit nito. Wala na eh. Nagbabakasakali na lamang kami noon at baka totoo nga yun. Nagpatawag ng albularyo ang mga magulang ko. Si Manang Aying ang inutusan nun. Pagkabalik nito ay may kasama ng matandang lalaki. Maskulado, mahaba ang buhok pero may panot dito sa tuktok ng ulo. Pagbungad nito, bigla na lamang nagalit. Yung tipong halong nagulat at nagalit nun. Bakit daw hindi ka agad ipinasuri sa kanya nung maaga pa? Bakit inantay na umabot sa ganong sitwasyon? Galit na galit talaga ang albularyo. Pinatawag na lamang daw siya kung mamamatay ng pasyente. Walang nakakibo sa amin nun. Para kaming sinampal sa kahihiyan. Sa kabila ng lahat ay may ipinagawa ang albularyo sa amin. Maghukay daw sa kiliran ng kuya ko. Malalim ito, 2 dipa. Dahil magsasagawa siya ng pag-aalay. Susubukin niyang himukin ng maligno kung madadala ba ito sa alay. Galit na galit kasi ito. Malupit pa umano sa kulam at barang ang tumama kay kuya. Isang uri ng bati na kapag hindi naagapan, tunaw talaga ang buong katawan. At matutunghayan mismo ito ng biktima. Kumbaga, nabubulok siya habang buhay pa. Mamamatay lamang umano ito kapag umabot na sa puso ang sugat na yon. Dagdag pa ng albularyo. Araw-araw ay may magdadasal sa amin. Proteksyon o bakod sa masamang enerhiya na papasok sa bahay namin noon. Habang hindi pa sinasagawa ang pag-aalay. Tawagin na lamang po natin ang albularyong ito na Arturo. Taga-Manhuyo dito at bihasang manggagamot. Ito talagang tinawag ni Manang Aying kasi nga marami nang napatunayan ito. May nabanggit naman sa inyo itong tinamaan ng bate. Nakakita siya ng elemento. Dapat pinakinggan nyo. Porket puro kayo profesional. Ayos lang sana kung ang sakit ay pang professional din pero espiritual eh. May magagawa ba kayo? Matapos makapaghukay, magkatay kayo ng 5 baboy. 2 dito kulay itim. Tapos 10 manok. 5 puti at 5 itim. O patani. Maghanda din kayo ng iba't ibang klase ng prutas. Lahat inog. Lahat matatamis. Mungkahi ni Mang Arturo. Itong patani na manok, ito yung purong itim na maging ang balat, pata at tuka itim din. Lahat ng payong yun ay sinunod namin. Matapos makapaghukay ay parang magdidiwang kami noon ng higit pa sa piyesta. Maraming tao na parabang nakakatuwa tingnan pero sa kabila ng lahat ay kinukurot ang damdamin namin pamilya. Habang nangyayari yon, pabalik-balik si Mang Arturo doon sa may pilapil. Nasundan ko pa nga ito at nakita kong ginagawa niya. Nakaluhod yun sa malaking puno ng akasya. Nakadipa ang kamay habang nakatingala. May mga iba't ibang kulay ng bato ang nakapaligid sa kung saan siya nakaluhod. Tapos may maraming bulaklak sa harapan niya. Minamasdan ko lang si Mang Arturo na wari ay may kinakausap ito. Pero balisa ang kanya mukha.
Nang matapos yun ay umiling ito na animoy na bigaw sa panliligaw niya. Nagtanong ako sa kung anong nangyari. Ayon naman dito, kinakausap niya ang lamang lupa pero ayaw patawarin ng kapatid ko. Dagdag ng lamang lupa, wala naman daw itong motibo sa pagpapakita. Sadyang nagustuhan lang ang kapatid ko dahil nakikita daw sila nito. Ibig sabihin ay bukas ang third eye ng kapatid ko ayon kay Mang Arturo. At dahil sa kakulangan sa saklaw sa mga elemento, walang pakito at nagalit pa tapos pinagbabato umano ang punong yon. Dahilan namang nakapanakit umano si kuya at nakapatay pa ito ng laman lupa. Lutang na lutang ang diwa ko noon, Sir Seth. May parte sa isip ko na hindi naniniwala pero may parte din na posibleng totoo ang lahat. Imbis na maging aligaga ay pinilit kong lokohin ang sarili ko para lang mapanatag ako noon. Nagtanong ako kay Mang Arturo sa kung ano na ang mangyayari sa susunod. Ay naman sa kanya, baka madala sa ikalawang opsyon, ang pag-aalay. Ang sabi ko naman, kung pag-aalay dapat doon ito mangyari sa puno ng akasya. Pero bakit doon sa silid tulugan ng kuya ko? At nagmistula na yung isang kuweba. Isipin yung nasa gilid na ng katre niya may malalim na butas doon. May mga bagay na mahirap ipaliwanag, iho. Bagay na kapag kulang ka sa paniniwala, isipin mong kahibangan lang. Tama ka naman sa tanong mo pero ganito kasi yan. Halos lahat ng mga elemento ay naroroon sa bahay niyo. Inaantay nilang malagutan ng hininga ang kapatid mo. Ang naiwan na lamang sa lugar na ito ay ang bumati sa kanya. Kapag nagustuhan ng pag-aalay, maaaring makapagdesisyon ang karamihan na itigil ng bati. Mas marami, mas pinapanigan. Para lang din silang tao mag-isip nung. Tumango na lamang ako noon. Pero muling nagsalita itong si Mang Arturo. 12:00 impunto ng hating gabi niya sisimula ng pag-aalay. Dapat ay walang ibang tao sa loob ng bahay, maliban na lamang sa kanya at sa kapatid ko. Hanggang bukang liwayway ang prosesong yon. Mahirap manumano para sa kanya pero naroroon na sa estado ng kadiliman at liwanag na kailangan niyang magawa nito ng paraan. Ang ibig sabihin ni Mang Arturo, nasa kasagsagan na ng kamatayan si Kuya Damin sa mga oras na yon. Naroroon na lahat ng emosyon na negatibo. Maging sa albularyo, para bang wala ding pag-asa. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, nagsilabasan kami ng bahay. Maging yung mga bisita ng mga kamag-anak namin, lumabas din. Para bang reunion. May nagiinuman pa para kahit papano may pinagkakabalahan habang inaantay ang pagpatak ng 12:00. Naroroon kami sa kamalig na pinagawa ng kuya. Ito yung puslitan niya kapag gusto niyang matulog sa labas, lalo na kapag naiinitan nun. Nasa gilid lamang yon, malapit sa may beranda. May mga kapitbahay pa kami doong nakikiosyoso. Sinisita ito ng mga kaanak namin pero hindi naman umaalis sa mga yon. Bakas sa mukha namin ang pag-aalala. Hanggang sa dumating na si Mang Arturo. May bitbit itong itak. Hawak niya lamang yun na wari ba'y makikipagtagaan sa loob ng bahay. May bendang pula sa bisig niya. May bandana siyang itim sa noo. Nakahubad siya pang itaas nun. Malakas ang kuryosidad ko nun. Gusto kong malaman ang gagawin nito. Humanap ako ng lugar. Doon sa may likod. May siwang sa may bintana. Dali-dali akong nagtungo doon. Mabuti at hindi isinara ng maigi ang bintana kung kaya nakikita ko sila kuya sa loob. Yung mga kinatay na baboy,
Nakalatag pa ito sa may sahig sa gilid ng hukay. Naroroon din ang mga manok. Lahat ng ito ay hindi tinanggalan ng balahibo, maging baboy. Tapos, may mga prutas na animoy nagmistulan ng talipapa ang silid ng kuya. May isang balding dugo ng manok at baboy. Niligo ito sa katawan ng albularyo. Hindi ko alam kung para saan yun pero nasukat talaga ako sa pinagagagawa niyang yon. Matapos noon, nagbuhos siya ng dugo doon sa hukay. Lumundag pa ilalim si Mang Arturo, kung kaya't hindi ko na siya nakikita pa. Maliban na lang sa kuya kong naroroon sa may higaan na may nakatirik na kandila sa kanyang uluhan. May iba pang kandila doon sa silid. Patay ang ilaw at ang tanglaw mula lamang sa liwanag ng kakarampot na apoy ng kandila. Sa hindi ko malamang dahilan, may kasama pala ako sa gilid noon. Naroroon si tatay, nakasilip. Kinalabit pa nga ako dahilan namang napapitlag talaga ako at nauntog sa may lagayan ng aircon. Tinanong niya ako kung ano daw ba ang nakikita ko. Hindi umano malinaw sa kinalalagyan niya. Sabi ko naman, hindi kaaya-aya. Nakakasuka. Ang sabi naman ni tatay ay umalis na lamang daw kami doon. Hindi ko ba daw narinig ang mga paalala ni Mang Arturo? Nawala ni isa ang matitira maliban na lamang sa kanila ng kapatid ko. Ang sabi ko naman kay tatay, nasa labas naman kami. Sapat na siguro yun. Dagdag ko pa, baka sinadya ito ng matanda kasi nga hindi talaga maganda ang matutungayan abang isinasagawa ang pag-aalay. Sobrang tagal nagpakita si Mang Arturo. Nabagot si tatay. Umalis na lang. Ilang saglit pa, narinig ko ang pagsasalita ni Mang Arturo. Salita na parang galit at may kinakalaban. Pero alinman sa narinig kong yun ay wala akong maintindihan. Hanggang sa parang may itinataga ito. Yung tipong tunog nagsisibak. At ang sinisibak ay walang iba kung hindi ang lupa sa ilalim ng sahig doon. Alam ko ang oras ng mga panahon na yon. Natatandaan ko ito gawa ng may orasan sa may sala. At nakikita ko ito ng tagusan mula sa silid tulugan ni kuya. Alauna na ng madaling araw. At dito ko palang nakita si Mang Arturo na umakyat sa hukay na yon. Napatras pa nga ako noon. Napagkamalan ko talagang impakto. Lupa at dugo ang nasa katawan niya. Nanginginig pa ang katawan niya na animoy nilalamig. Lumapit ito sa kuya ko. Umupo sa mahigaan. Habang nangyayari yun ay umiiyak itong si Mang Arturo. Yung tipong nagmamakaawa at nagsusumamo nun. Panay linga na animoy. Maraming kinakausap. Naninindig ang balahibo ko, Sir Seth. Bigla na lang kasing lumamig ang pakiramdam ko. Hindi ko alam pero dama ko talagang haplos ng malamig na hangin. Hangin na hindi mo na naman makikita na gumagalaw ang mga dahon sa mga puno at damo. Sadyang kakaiba yon, na animoy may nangyayaring hindi maganda. Napasalampak pa nga ako noon sa dingding kasi nga nanonood talagang lamig, Sir Seth. Kasabay naman ito ay tila ba bumigat ang presensya ng paligid. Yung tipong parang may pinapasan ako at nahihirapan akong huminga. Doon pa lang ako nakaranas ng ganon. Nalaman ko ito sa kasalukuyan na presensya pala yun ng mga elemento. Maya-maya ay pinatay niya ang mga kandila sa loob. Binalot na ng kadiliman ng silid. Hindi ko na makita yon. Doon na ako nakaramdam ng takot gawa ng mag-isa lang ako sa bandang likuran.
Gaya ng sinabi ko ay hindi ako naniniwala sa kababalagan. Kaya nga gusto ko ng pruweba talaga. Dahil dun ko makikita ng mata sa mata. Ito din ang dahilan kung bakit lumakas ang kuryosidad ko noon para tingnan ang gagawin ng albularyo. At dun na nga sumaklob sa katawan ko ang takot noon. Ilang minutong nakalipas, nakakarinig na ako ng iba't ibang boses. May gasgas, may nakakairita, may parang nasa loob ng simbahan, may tumatawa, may umiiyak na babae. Kasama na dito ang pagsasalita ng kuya ko na ang lumalabas sa bibig ay tunog ungol lang na siyang mas lalong nagpakilabot sa akin noon. Hindi ko alam na sisindihan pala pabalik ni Mang Arturo ang mga kandila. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Gawa ng muling nagkaroon ng banaag sa may likod. Pero nang sumilip ako muli, nagulantang ako sa mga nakita ko. Hindi ako relihiyoso pero napa-sign of the cross talaga ako noon. Kita ng hubad kong mga mata. Mga pangit na figura. Hindi tao, hindi hayop. Lahat ng ito'y nakadungaw sa kapatid ko. Na kung saan naman nakatapat sa akin lahat ng iyon. Dahil nasa gilid lamang ako ng bintana. May nakita akong katulad ng isang tiyanak. Tapos ay may malaking nilalang na isa lang ang kamay at para bang basang dumi ang kulay niya. Pero karamihan doon, maitim na parang anino na may nakikita kong detalye sa kanilang mukha. Napakapangit. Parang hihiwalayan talaga ako ng diwa habang pinapanood ang mga yon. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umalis, na para bang nagustuhan ko pa itong mga nakikita kong nakakapangilabot. Ang sabi ko sa sarili ko, ito na siguro ang mga nilalang na nakatira doon sa may pilapil na may akasya. Pero bakit ko sila nakikita? Tsaka, isa lang ang sinabi ng kuya. Pero sandamakmak pala ang mga ito. Nagsisiksikan sila sa silid Sir Seth. Pero sa maniwala man kayo at sa hindi, kahit na may butas doon ay wala man lang nalaglag sa mga ito. Animoy nakalutang silang lahat. Isa-isang hinuhulog ni Mang Arturo ang mga alay. Kitang-kita ko siyang nahihirapan. Ang lalaki pa naman ng mga baboy na kinatay nun. At habang nangyayari yon, tinatawag niya mga nilalang. Nakakamanga si Mang Arturo. Hindi man lamang ito natatakot sa mga napakapangit na nilalang na yon. Sa kabila ng ginagawang pakikiusap ng matanda sa mga nilalang, hindi siya pinapansin. Aligagang-aligaga ang matanda. Doon na ako napapaisip na para magiging bigo itong paghaharap ni Mang Arturo dito sa mga nilalang na yon. Wala nang pag-asa pa. Mamamatay na talaga si kuya. Napapayak na nga ako nun. Hanggang sa bigla na lang nagsilaho ang mga nilalang. Para bang nagtaka ang mukha ni Mang Arturo. Maging ako noon ay nagulat at nagtaka kung bakit bigla na lamang nawala ang mga yon. Nagsisisigaw si Mang Arturo. Malakas ang pagsigaw. Tunog nagmamakaawa. Hindi ko talaga maintindihan ang mga sinasabi niya. Sa isip-isip ko, baka ibang lengguwahe. Maya-maya'y nagkaroon ng katahimikan. Lumabas ng silid si Mang Arturo. Inakala ko noong tapos na pero hindi pa pala. Uminom lamang ito ng tubig pagkatapos ay bumalik na sa may silid nun. Kumuha ng pala si Mang Arturo. Tinabunan ng malalim na hukay. Awang-awa ako sa kanya. Siya lang mag-isa.
Malaki pang butas na kakasyang 2 kabahong sa lapad. Pero hindi ito humingi ng tulong sa amin. Matapos pa noon ay may isinagawa pang kung ano itong matanda. Nagpausok yun sa loob ng bahay na siyang nagpawala ng napakabahong amoy. Nangamoy kamangyang na noon. Habang nangyayari yon, kinakausap niya si Kuya Damen. Sumasabat naman ito at pansin kong hindi nahirap sa pagsasalita pero umiiyak. Matagal pa bago matapos sa isinasagawa si Mang Arturo. Yung mga bato sa may taniman, baon na sa tuhod ko. Ngawit na rin ako noon. Natapos ang matanda mga bukang liwayway na. Naroroon na ako sa may biranda. Ang tatay at nanay ay natutulog sa kamalig kasama ng iba pang kaanak namin. Inaantay ko noon na lumabas si Mang Arturo. Hanggang sa nakita ko itong patungo sa kinaroroonan ko. Bagsak ang muka. Bakas ang sobrang pagod na para bang lasing yon. Naupo ito sa gilid. Amoy ko ang samyu sa kanya na sobrang baho. Nagtagumpay daw siya sa pag-aalay. Nilubayan na umano ang kapatid ko. Ilang araw daw mula noon ay matutuyo na mga sugat at tuluyan na itong gagaling. Pero malaking katanungan kung tanggap pa ng kapatid ko umano ang lahat. Dahil napinsala umano ng sobra ito at halos hindi na tao tingnan. Natuwa ako sa magandang balitang yon pero mabilis ding napalitan ang kalungkutan. Yung mga magulang ko, hindi din sila tuwa sa nalaman nila. Dismayado na para bang nanghihinayang pa mga ito. 1 buwan nang nakalipas ay gumaling si Kuya Damen. Makalipas pa ng ilang buwan, naibalik na rin ang kanyang bituka. Ipinaopera ito para doon na sa puwerta niya kapag dumumi. Malaking halagang nawala. Nagtagumpay man pero para ding natalo kami noon. Pinuto lang isang paa ni Kuya, habang yung isa naman ay hindi na rin magamit at talagang palyado na siya na higit pa sa isang matandang malapit na mamatay. Naka-wheelchair, tapos panay ito ng iyak. Walang araw na hindi ito umiiyak, Sir Seth. Apektado kaming lahat nun. Napapaiyak sa bawat sandaling nakikita namin si Kuya na nasa ganong estado. Ayon pa nga sa kanya, wala na siyang sugat pero wala na rin siyang silbi. Para na siyang babae. Wala na siyang ano. Hanggang sa hindi malamang dahilan, nawala bigla itong si Kuya. Isang hapon yon. Kakarating ko lang sa bahay noon at nagtungo ako sa may silid niya. Pero wala siya doon. Nagtanong ako sa katiwala pero hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Lumabas ako ng bahay. Hinanap ko ito at baka naroroon lamang sa paligid. Nagpapahangin gamit ang wheelchair. Pero hindi ko siya matagpuan. Isa-isa kong pinuntahan ng kapitbahay. Nagtanong pero wala naman daw doon si Kuya. Wala ding nakapansin dito na napadaan sa kanila. Gulong-gulo ang isip ko noon. Nilibot ko ang bahay maging sa mga sulok, pero walang Kuya Damen akong nakita noon. Nagpatulong na ako kay Manang Aing. Maging ang pamilya nito ay tumulong na rin. Ginabi yon. Naabutan pa ng mga magulang ko ang ganong sitwasyon. Hanggang sa may nakapagsabi na may natagpo ang patay umano sa may bandang Bakawan. Baka yun na daw ang hinahanap namin. Lumpo daw yun na may hawak na bote ng muriatic acid. Nagkatakbuhan patungo sa dulo. At doon ay nakita ko ang kapatid ko. Nakasandal sa malaking puno ng akasya. Akala ko sa tapat kung saan naroroon ang Bakawan pero doon sa may akasya. Hindi ako magkawari sa kakasigaw nun. Umiyak ako ng umiyak. Hinimatay si nanay. Nagpatiwakal ang kapatid ko. Siguro ay hindi niya kinaya ang lahat. Siguro ay iniisip niyang patay na rin siya at pinapahirapan lamang ang sarili nun.
At dahil itong lugar na itong nagtangka sa kanya, doon niya rin tinapos ang buhay. Sobrang sakit talaga ng tama sa amin ito. Marami kaming pagkakamali. Isa na dyan ang paniniwala. Ito talaga ang dahilan kung bakit pinairal kasi namin ang garbo na walang umiiral na kababalagan noon. Ang masaklap pa dyan, nabanggit na ng kuya ko ito pero pinili pa rin naming hindi paniwalaan. Hanggang sa naging huli na sa kanyang lahat. Pinapahirapan lang namin si kuya. Hanggang ngayon, sinisisi ko ang sarili ko. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang pagkakamali dati. Si nanay, namatay dahil sa depresyon. Ilang taon niyang binitbit yon, yung nakakarimarim na nangyari kay kuya. Habang ang tatay ko naman, paralisado na ngayon. Depresyon din ang naging dahilan.